Magandang araw po, magandang gabi kung saang dako man kayo sa mundo. Ito si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon mga kababayan patungkol ho ulit dito sa ating napaka-trending na mga isyu ng ating lipunan, ating bansang Pilipinas. Ito po mga kababayan, sa matinding mga kaganapan, mas okay na yung mga nasa religious sector itong magpahayag patungkol, hindi naman sinasabi natin na mangingialam sila dito sa ating panggobyerno. Pero kaparte ang mga religious sector sa ating gobyerno dahil ang mga parokyano tulad ko, Roman Catholic ako. Sa halimbawa itong mga pare hindi ito mangingialam sa politika, pero kami bilang parokyano, apektado na rin tayo. Alam na ho natin kung ano talaga ang isyu ng ating lipunan. Sobrang nakawan, alam na kung sino magnanakaw at ayaw nilang papanagutin. May mga tao na nagturo kung sino ang may pakana sa gano'ng mga iskandalusong mga gawain sa ating lipunan, pero pilit nilang ililihis para hindi matukoy kung sino talaga ang pinakatuktok na siya ang nagdala ng, baka sabihin natin, pinaka-mastermind sa korapsyon na nangyari ngayon sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy, tunghayan muna natin itong isang mga pananaw, isa sa mga magiting na leader sa Iglesia ni Cristo. Palakpakan muna natin. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Yun! Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at
pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Palakpakan. Napakaganda ang mga sinasabi niya. Ito talaga ang gusto natin mangyari, mga kababayan, na malutas na ito. Pero papaano malutas ito? Yung sinasabi nila na ang gobyerno natin ngayon ay napunta na sa kumunoy. Wala nang maapakan na matigas. Kumbaga, ang pundasyon talaga ay malambot. Pag tumayo doon, tataob. Yung putik, babaon ka talaga sa putik. Kada galaw mo, pabaon na ng pabaon. Alam mo natin, mga kababayan, may naririnig ako nagkomento eh. Isa tong opisyal sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsasabi na kung itong sitwasyon natin ngayon ay magpatuloy ito, sa loob ng 2 taon, tayo ay tumataob na talaga. Anong posible ang mangyari sa atin pag tumaob na? Wala nang mabawasan na ang mga nagtatrabaho dahil magsasarado ang mga company na nagpag-generate ng trabaho. Ang kuryente natin sobra ng napakamahal o siguro sabihin natin hindi na increase yung presyo pero hindi na stable ang kanyang sitwasyon. Kumbaga sabihin natin 24/7 itong kuryente natin, baka mangyari na lang na sa gabi na lang natin magagamit ang kuryente. Naku po, ito po ang ikakatakot natin, mga kababayan. Hindi ito puwede na porket ganito lang tayo, wala tayong magagawa. Ito na lang gagawin natin sa sobrang daldal natin, ipakita natin na hindi tayo kuntento sa kanilang sinasabi na mga solusyon na hindi naman pala. Alam mo natin itong mga nangyayari ngayon patungkol dito sa mga lumalantad na mga nagde-deliver ng mali-malitang mga pera. Pero ayaw naman nilang paniniwalaan. Patungkol doon sa nangyari ni Gutesa, hindi nila pinaniwalaan, hinanapan nila ng mga technical problem, napalsipikado daw yung notaryo, kaya nawala si Gutesa. Ito naman mga kasama 'to ni Gutesa, itong 18, hinanapan ng technical na itong 18 hindi pala, may iba pala na hindi pala yun marine lahat, may kasama palang Navy. Ano bang issue doon? Kumbaga sabihin natin, may naghalo-halo yun tapos isang pangalan lang nung ilalagay. Importante ba yung magkapareha kayo, nagkamali lang na hindi kayo Navy lahat, hindi kayo Marines lahat, may kasama kayong Navy? Mabawasan mo na ba yung kriminalidad doon tungkol sa issue na isiniwalat na nagkaroon ng delivery ng ganong karaming mali-malitang mga pera papunta doon sa mga magagandang mga subdivision, anong pangalan diyan? Kung saan nakatira itong mga high-ranking officials sa ating bansa. Kung natin makita, mga kababayan, kayong mga nasa religious sector, lalo na sa Roman Catholic, palabas din kayo ng saloobin, hindi yung padrama-drama rin kayo. Sumasabay kayo sa nagsampa ng kaso. Na wala naman kayong ginagawa na maayos na makikita natin. Mali pa, pangit pa yung example natin. Itong pare na laging nagdadaldal sa media, nagpapalabas ng mga komento sa social media, si Villanueva, kinampihan niya yung mga durugista, kinampihan niya yung nagbebenta ng druga. Tama ba yun? Bilang isang
Bilang isang Katoliko, bilang isang ordinaryong mamamayan, ikakahiya kita, Padre. Hindi na usapan dito kung gaano ka kataas yung pinag-aralan mo. Anong awardde-awardde yung natatanggap mo. Yung katinuan na lang sa isip, yung gusto natin. Kaya pala kumakampi ka kay Marcos, pareha pala kayo. Ito, sampal sa mukha nating mga Katoliko. O Iglesia ni Cristo, napakaganda ang kanilang hangarin na ito ang mangyayari. Hindi na dito pinag-usapan kung anong kulay. Ang gusto natin malulutas itong problema. Ang problema kasi nitong mga tambaluslos talaga. Luslos talaga. Alam na po ang tambaluslos, mga kabayan. Sa mga Bisaya, sikat yung tambaluslos. Ito pala yung tambaluslos. Yung kapre pala yun, kapre. Yung labi niya, pinakamalaki ang labi dito sa baba. Na pag tumawa daw yon, ano daw lahat yun, parang ma-open lahat dito, hanggang dito daw yon pag tumawa. Tapos pag yung sisirado niyang bibig niya hanggang dito, tapik sa ilong yun ang ibig sabihin ng tambaluslos. Napakapangit. Itong kapre, sabihin man lang natin na itong kapre talaga, maitim, tapos malaki yung mata. Ito talagang tambaluslos, mas pinakapangit sa pinakapangit na kapre. Yun ang kaming mga Bisaya, alam ho namin kung ano ibig sabihin ng tambaluslos. Pangit. Kumbaga mula mukha hanggang buto. Pangit. Kumbaga sa manok pa yung tinatawag namin na patani, na mula balahibo hanggang sa laman ay itim. Kaya mga kababayan, bilang isang ordinaryong Pilipino, ito na lang magagawa natin na hindi tayo komportable dito sa nangyayari, hindi tayo pakampante. Dahil wala tayong ibang bansang mauuwian, isa lang, hindi puwede na pagbabagsak ng Pilipinas natin lilipat tayo sa Indonesia, lilipat tayo sa Singapore. Itong mga nagnanakaw ngayon, tila halimbawa magkawindang-windang na bangkarutan ang ating Pilipinas, ang pera natin dinala na nila doon, ininvest na nila dito sa Gulf countries, may ibang mga Pilipino na nag-invest dito, itong nagnakaw na ng pera, saan nila dala itong bilyon-bilyon ng halaga ng pera? Dinala na nila yon sa iba-ibang lugar. Halimbawa, magkawindang-windang na yung Pilipinas, aalis na yun, aalis. Iwanan lang tayo mga pobre dyan. At tayo ang gagapang kung kailan tayo makabangon. Ito na lang lastly mga kababayan Sa 2028, asahan natin na ang tumutulong sa atin, mag-guide sa atin para tayo makabangon. Para tayo makaahon sa kumunoy kung saan tayo ngayon. Walang iba, isang Duterte. Di naman ibig sabihin na siya ay pinaka-powerful. Ang gusto lang natin sa isang leader, siya ay tapat at hindi magnanakaw. At siya ay nagkatakutan. Dahil itong mga politiko, pag walang kinakatakutan, pag ikaw ay isang leader, kabaitan lang ang dala mo at katapatan, walang silbi. Anong nangyari ngayon sa Pangulo natin? Mabait siya, di ba? Ang katapatan niya, questionable. Hindi nga magpa-hair follicle test. Dahil takot.
ang bait 'to, 'di ba? 'Di ba alam ho natin ano ang katangian ng isang mabait? Mahiyain at takot. Kaya mahiya 'yun magpapreskon dahil ano, hindi masyadong magandang magsalita yung walang binabasa, pero magaling siya magbasa, pero hindi lang magpa-Hercule test. Wala tayong magagawa, andiyan na. Andito ang mga problema natin. Sino naman yung magpapasan ngayon sa problema ng Pilipinas? Lalo na yung pera. Nawawaldas na, tinatago na. Ito 18 katao yung lumitaw na nagpapatunay doon sa mga isyu patungkol sa korapsyon sa pagdadala ng pera. Hindi ko naman siguro sabihin natin na nakakita tayo, pero kumbinsido ako na posibleng nangyari yon. Hindi yun gawa-gawa, 'di ba? Dahil ano bang mapapala nila 'pag gawa-gawa alam niyo po mga kababayan sa nangyari ngayon sa 18+1 yung unang sigutisa, ang nangyari ni Gutesa, yun din ang mangyari dito sa 18 na piraso kasama na yung abogado. Hanapan nila teknikalidad, hanapan nila na instead na itong mga sinasabi nila, maimbestigahan kung may katotohanan ba. Hindi pa nga naimbestigahan, sinisiraan na yung integridad ng mga tao. Isa na yun sa mga pag-destabilize doon sa mga witnesses. Kung nagparatang na may destabilization, sila ang nag-destabilize ngayon sa mga witnesses. Sisiraan nila para hindi matukoy kung sino talaga ang totoong magnanakaw. Kung ganito lahat ang nasa gobyerno, ilang piraso yung sabihin nating matitino, ilan lang sila. Tapos sang katutak na demonyo ang andyan. Grupo sa senador at grupo sa mga congressman, sang katutak na demonyo. Ilang piraso lang yung matitino. Tabunan talaga. Talo naman talaga yung mga matitino dahil 'pag makipagsabayan parehas silang mahulog sa impyerno. Itong matitino ayaw naman 'to magpagulong-gulong sa impyerno, gusto 'to langit. Pero itong mga demonyo nito, kahit saan punta alam naman nila sa impyerno sila mapunta, ay sus naku po. Ito ang pinakamasakit mga kababayan, pero tanggapin na lang natin. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap na natin, susurinder na tayo. Naalala niyo yung sinasabi ni Inday, Inday Sara, na baka dumating ang panahon na kinakatakutan niya na tatanggapin na lang ng karamihan sa tao na, "Oh, dahil dito ay pinanganak akong mahirap, mamamatay din akong mahirap, hindi na tayo makaahon." Gusto ba natin 'yon? Sa mga manonood dito ngayon, magulang man kayo o anak kayo, darating ang panahon kayong mga hindi pa magulang, kayong mga bata-bata pa ngayon, hindi pa kayo nag-asawa. Dumating ang panahon na magkaanak kayo, gusto ba ninyo ang inyong anak ay maranasan din niyo halimbawa yung galing ka sa hirap, tulad ko galing sa hirap talaga, gapang talaga kami. Magulang namin walang mga sabihin natin na walang sahod na galing sa isang company kundi kung ano lang makikita mo sa araw na yun, yun lang ang ipagkakasya para kayo makatawid sa gutom sa susunod na araw. Swerte na kung yung hinahanap mo ngayon makakain mo bukas. Minsan nga kinagabihan dati, paggabi, magigiling kami ng mais gabi. Kinaumagahan yan,
tawag sa amin sa Bisaya mag-alig-ig, alig-ig yun para gawing maano na yun, mag-sorting ka na ng bigas, yung kung anong klaseng bigas yun, anong size ng bigas. Alig-ig ang tawag sa amin sa Bisaya. Paggabi ako magigiling diyan sa bato na gilingan. Kinaumagahan yun ang pang-ano namin, almusal at tanghalian, hapunan. Pagkatapos namin maghapunan, magigiling na naman ulit kami para naman sa susunod na araw. Yun ang buhay namin. Kaya no, habang ako'y lumalaki, nagsusumikap ako na ayaw ko iparanas dun sa mga anak ko itong nangyari. Ito na naman ngayon. Natin na itong sitwasyon, saan ba tayo? 'Pag ganito ang sitwasyon sa ating Pilipinas, na tayo mga ordinaryong Pilipino ay nagsusumikap para maiangat ang antas nating buhay. Pero itong mga nasa gobyerno na sila naman ang pinakamalaking tumulong para doon sa pangkalahatan. Hindi naman tayo mismo na tayo mag-ambag-ambag tag isang sako na semento para magpagawa tayo ng tulay. Ambag-ambag tayo ilang sakong, ilang toneladang graba para ambag natin para maggawa tayo ng mga karsada. Hindi, galing sa gobyerno 'yun dahil iipunin yung lahat na pera. Kahit barya-baryay yung ambag natin, kada pamilya natin, makaambag tayo sa gobyerno sa pamamagitan ng buhis. May ambag-ambag natin sa gobyerno para maipon, para yung pera na naipon, yun ang ipapagawa na para magamit nating lahat. Pero ang nangyari ngayon, yung pera na naipon nating lahat, ninakaw nila. Instead na yung inipon natin ngayong taon, halimbawa nakaipon tayo 3 taon na may napatapos tayo, long range na mga proyekto yun, hindi kahit sabihin natin na aabutan na tayo ng maputulan na tayo ng hininga, itong sumusunod na henerasyon natin ay mapamana pa yung nagagawa ngayon. Yun ang gusto natin na maipamana. Ano pang sa ngayon, ano bang maipamana 'pag ganito ang sitwasyon? Trilyon yung budget sa ating bansang Pilipinas bawat taon. Pero trilyon din ang kanilang ninakaw. Saan ka pa? Kaya dito mga kababayan, sana itong lahat ay mapagtagumpayan natin. Sana ito nagpalabas na 'tong isang statement itong leader sa Iglesia ni Cristo. Dapat sana ito'y pamarisan din ito sa mga leader natin sa simbahang Katoliko. Tayo mga Katoliko hindi ko sinasabi na mahina tayo. Kung may pina-follow naman ako na pare din sa Katoliko pero hindi masyado, hindi tulad nito. Na mailabas talaga niya, hindi ko naman sinasabi na mangingialam sila. Pero ito lang ang hinihintay dahil mga tao rin 'to, kahit pare, kahit pastor, tao nito eh. Hindi naman 'to supernatural, hindi naman sila nasa ibang dimension, tao rin ito, Pilipino rin ito. Gusto rin 'tong makinabang doon sa mga pinaghirapan nating lahat. Isa 'tong tulong para sa ating gobyerno para gusto natin na maalis ang korapsyon, pero anong ginagawa ngayon sa may mga kapangyarihan para mag-imbestiga kung saan ba talaga ang korapsyon? Saan sila nakatutok ngayon? Sa mga Duterte. Pero hintayin niyo po, sana si PRRD makauwi na ng Davao. Yun lang, masaya ko dahil. Yun, malakas ang kutob ko dyan. At saka ito, tiis-tiis lang tayo. Dahil makatawid pa tayo sa 2028, ipapanalo natin ito si VP Inday Sara. Inday Sara Duterte for President in 2028.
So, hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Salamat po sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video.